Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero pag kasi first time na merong impeachment against a vice president, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? Medyo batikan na ako, ika nga, pagdating sa impeachment processes. Unang term ko pa lang sa Kamara. Isa na lang, just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Chiz Escudero. Ginulat si Vice President VP Sara, siya ang papalit pag na-impeach na ang pangalawang Pangulo. Ayon sa nakalap nating impormasyon, handang i-process ng Senate ang impeachment pag umabot daw anya kay Chiz Escudero. Handa daw siya pumalit sa Vice President kung talagang matatanggal daw anya si VP Sara ng Kongreso. Pero ang talagang gumulat daw talaga sa Vice President ay kung sakaling mai-impeach siya. Ang totoong papalit sa kanya ay si Chiz Escudero. Tara panoorin natin. Nung may kaganapan sa House, binilang ko na agad 26 eh. Oh, so yun ang tanong, sir. Although discourage nyo yung mga kasamahan nyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihiyain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. So, ang tanong, kahit ba naka-adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ng Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung may malaking kung yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakyat sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So, pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So, may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Ay, okay. Tanong na ako sa kanya. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yon in theoretically like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing.
gaano kadalas ba ito, ilang araw ba ito at ilang oras, habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress, tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli, back to square one, o magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mafa-file nga sa amin, isa yon sa mga dapat na naming tingnan, suriin at pag-aralan. At tiyak ko, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. Sir, actually, that is my next question kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So, lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin. Yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Another question, kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala ko nalalang ganun na. Sa House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay, day to day, sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin. Ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, araw-araw talaga yung hearing. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yun sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yun ang nakalagay. Araw-araw na didinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Pero sir, sa rules nyo lang yan, hindi yan sa Constitution. Sa rules namin. So, sir, Kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, but paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition towards the court? Pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Yes. Kung mangyayari yan, pagbobotohan yan ng mayoriya ng Senado at sa parte ng mga re-electionista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya to? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyak ko televised at susubaybayan ito? Exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. Ayokong gamiting basehan yan o ayokong gamiting opinion yan kung ano ang mangyayari at pagpapasya ng Senado. So, hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial. Again, depende. Sa magiging pasya ng mayoriya, 7 ang incumbent na re-electionista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay 2 lamang. Eleksyon at impeachment. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsihan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at tiyak ko pag bumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun. Pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabahong iaatas sa amin.
Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing or kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba dun sa pag-uusapan nyo kung kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa na yun sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung magsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy dun sa kulay, sir, ng robe. Anyway, Mean? Sir, balik lang ako dun sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Hindi ito question ng lugi o lamang. Question ito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. At hindi rin para sa akin sabihin lugi o lamang sila dito. Pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat namin gawin at gampanan yon. May mga nakikiusap ba by now, sir, na mga re-electionists na kung pwedeng patapusin na muna yung... May ganun bang concern, sir, among your colleagues? Wala pang nagtanong at lumapit sa akin kaugnay ng bagay na yan dahil alam naman nilang labas at hindi kasama sa kapangyarihan o labas sa kamay namin. Yung pagpapasya, kung may iyahain nga ba sa amin o wala. Wala kaming impluensya, karapatan o pakialam doon. Sir, isa na lang. Just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Hindi siya parehas nung sa corona impeachment. Posibleng baguhin, posibleng i-adapt lahat. Ang problema lang, pag babaguhin namin o may babaguhin kami, kailangan namin i-publish muli. At magkakos yun ng konting panahon. Ilang days, sir? Depende. Hindi siya pwedeng immediately executory sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. 15 days upon the completion of its publication. So, sir, So may ganong klaseng mga konsiderasyon kung may babaguhin sa rules. Depende kung gaano ka-substantive o procedural man yung rules. and then pag-usapan niyo yun, sir, sa regular session, yung pag-amend or pag-adapt ng existing rules sa impeachment. Hindi. Impeachment court ang magpapasya nun. So magkukonvene na kayo as impeachment court. Dapat Doon mag-convene pag-usapan. kami para mapag-usapan yon. At bago kami mag-convene, kailangan namin lahat sumumpa bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero hindi namin gagawin yon kung wala namang inihahain pa sa amin. Sir, okay. Sir, yung 15 days, kailangan siya publish 15 days, tsaka kayo magsa-start ng hearing. ng Hindi. impeachment court. Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tovera na medyo ilang dekada na rin ang lumilipas. Anumang panibagong rule dapat i-publish at magiging effective lamang yan 15 days following the completion of its publication. Kaya pansin nyo yung mga batas, nakalagay palagi, na hindi pwedeng immediately effective yung mga batas na pinapasa namin. Kahit nakalagay immediately effective, ang masusunod pa rin yung desisyon ng Korte Suprema na epektibo lamang ito matapos ito makalipas ang 15 araw matapos ito ma-publish. In fact, nakalagay pa nga dun sa Tanyada versus Tovera decision, once a week for 2 consecutive weeks. So, para walang issue, walang question, malamang kung may pagbabago kaming gagawin sa rules, susundin namin yun. Sir, may nag-leak na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw niya nitong impeachment. Sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung Presidente? Wala. Wala. At saka kung may patutunguhan naman talaga yung message na yon na inangkin, inamin na ni Pangulong Marcos, sa Kamara naman talaga yun. Dahil kung walang matuloy sa Kamara, wala na mga abot sa amin. Sir, ang concern ng marami kasi divisive itong impeachment process. Ito ba maaaring maka-apekto sa peace and order ng ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at makaka-apekto palagi sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalaan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. So yung confidence ng business sector pwedeng maka-apekto, sir?
at sa takbo ng negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Pero ayon sa economic managers, sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ng economic team ng Pangulo na ito hindi makakaapekto hanggang sa pagtatapos ng economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya mapapanatili stability, yung kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. RG. By having, or if ever there is a proceeding. Kanina ba tayo hypothetical Wala ba tayong real talk? Hindi, kasi... May mas real talk, may mas real talk akong nabasa sa ano. Saan? Ay, showbiz. Gusto mo? You wanna go there? Sige na, puro hypothetical kasi. Hindi, kasi by having all of these impeachment issues this close to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect I guess the minds especially of the judges who are running in the election? Definitely. Naalala nyo nangyari na ito noon? Nung impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yon. Davide. Yung pera. Papalapit sa eleksyon yon. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi mambabatas pala ako nun, miyembro ako ng Kamara nun. Nagkalinyahan ang simbahan nung panahong yon, kumampi kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nangyari na yon sa ating kasaysayan. At tinitimbang at titimbangin siyempre yon ng sino mang tumatakbo. Kung babalik tanawan ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakalikom ng 1/3. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakalikom ng 1/3. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa Kamara noon. Anyway, sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. So, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng malakihang bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, ang pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Maliban na lang ako magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpret ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So ito nga mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila, tulad ng maraming Pilipino, na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng 1, 2 o 3 tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before NIMPA, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun sir, how do you feel? May concern ka ba? Or mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na
May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang tingin ko rito. Kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung conveniente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, Nympha, and then back to RG. Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manihimik dun sa impeachment complaint sa merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aral na rin ngayon pa lang? Hindi. Dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na. Pero sir, based dun sa, hindi ko na kung tama doon i-base, pero based dun sa naging boto or decision ng House sa budget ng OVP, can you surmise from there na malamang-lamang na lumusot yung impeachment complaints? Ayokong pangunahan ang desisyon ng Kamara. At hindi ito pwedeng ibase sa naging desisyon sa budget ng OVP. Dahil political nga na proseso ito, nagsalita ang presidente at political head ng karamihan ng mga partido sa Kamara. So, kailangan din nilang timbangin yun at hindi pwedeng gamiting basehan yung naunang botohan. Lalo na't nagsalita na ang Pangulo kaugnay sa bagay na ito. And then, sir, lagi sinasabi na magiging dahilan to ng pagkakawatak-watak, kapos kayo sa oras. But paano nyo, how can you hold the Vice President accountable dun sa paggamit ng confidential funds? Would it help na magsalita na siya, mag-explain na nga naman? Kasi paligoy-ligoy, sir, yung mga explanation eh. Pamanhin, pero hindi ko komentaryohan dahil bahagi daw yan, hindi ko pa nababasa, nung ilan sa mga aligasyon laban sa kanya na inihain sa Kamara. Papangunahan ko na yung pagsunod sa panawagan ko sa aking mga kasamahan na huwag magkomentaryo pabor o kontra o magbigay ng opinion kaugnay sa bagay na yan. Pero so dahil ito'y political process, pwede talaga itong madaliin yung proseso? Walang kinalaman ng pagmamadali sa political process. Gagawin namin ang tama at sa takdang panahon at sa tamang proseso ang bagay na ito kung mangyayari man dahil obligado kaming magbigay ng due process sa sino mang nililitis. RG and then Mav. Ay, microphone. Sir, when the intramurals, political intramurals began, nag-call ka for the easing or the escalation of tensions. Sa tingin mo ba napakinggan yung call mo na yon? Do you feel that nag-ease ang tensions in the last few days? Nag-ease man, marahil hindi naman dahil sa panawagan ko, dahil hindi naman involved o hindi naman mga aktor ang mga miyembro ng Senado o ako doon. Pero sa pananaw ko, at hindi dahil sa sinabi ko yun, sa pananaw ko naman ay oo. Dahil kung titingnan mo yung mga nangyari dun sa mga sumunod na araw, medyo huminahon na rin ang ikalawang Pangulo, pinalaya yung mga dinitina. May naghain man ng impeachment, ito'y sumunod sa proseso at nagsalita ang Pangulo na hindi ito ang mahalagang dapat binibigyan natin ng pansin at tinututukan,
kung kaya't yung kanyang posisyon na hindi makakaganda sa ating bansa ang prosesong ito kung mangyayari sa panahon ito. Okay, Mav. Pero hindi ko sinasabing dahil sa akin yun ano na yun, nangyari na lang siguro. Sir, gaano po kayo kakumpiyansa na should it reach the Senate, it will be an evidence-based process and not a political party thing? As the presiding officer, I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yun. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Okay, before Daniel, sir, ano yung gagawin nyo para wag maulit yung nangyari, nagkaroon ng pag-walk out yung prosecution panel? Kanina During yun? ERAP time yun. Ano yung gagawin nyo to make sure na hindi yun mangyayari? Walang verdict, di ba? Walang nangyaring... Botohan ang nangyari doon. Bumoto ang impeachment court, hindi sumang-ayon yung mga prosecution. Kaya nangyari yun. Pero yung pagboboto, yung botohang yun at yung proseso sa pagboto, sinunod nila yung rules na impeachment court. Yung reaction na yun ay labas o hindi nasaklaw ng proseso ng impeachment. Okay. Daniel. Sir, good morning. Sir, yung mga senators, usually kayo, nakikinig talaga kayo sa public opinion. And tingin nyo ba, sir, kung sakali lang dumating dito yung impeachment, malaking factor din yun? Dahil political process ito, dahil medyo batikan na ako, ika nga, pagdating sa impeachment processes, unang term ko pa lang sa Kamara. Alam nyo, bago mag-1998, bago ako pumasok sa Kongreso, noong 1998, hindi dahil dala ko yun, hindi naman nagagamit itong provision na to ng saligang batas, kung maalala nyo this is what they would call a dead letter law noon. Nagsimulang gamitin ang impeachment 1998 muli, matapos ang 1987 Constitution. Bago nun, di naman ginagamit yan May inihain laban kay dating COMELEC Commissioner Luz Tangcangco, kung naalala nyo. Sinimula ng isa pang impeachment laban sa dating ombudsman, tapos kay Chief Justice Davide, tapos kay Pangulong Estrada. Tapos kay Chief Justice Davide, biglang nagamit na palagi yun. Sa karanasan ko, siyempre palaging apektado ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado ng opinyon ng ating mga kababayan na kailangan nilang timbangin din naman siyempre sa katotohanan at ebidensya na ipepresenta na sabay-sabay natin mapapanood. Hindi lang naman sila pati kayo mapapanood dahil public hearing ito. At yung public opinion mababase sa ebidensyang lalabas. So hindi dahil gusto ko to bago nagsimula, ayaw ko to bago nagsimula, yun na yung dulo din nun. Nakita nating nagbabago yan. At pwedeng magbago depende sa presentasyon ng ebidensya at kung gaano nga ba kalakas ang ebidensya pabor o kontra sa isang akusado. Okay, before Nympha and Raymond, sir, since it is a political process, ano yung assurance? Pupunta ba tayo dun sa realistic naman at hindi na sir, malapit. hypothetical tayo talaga. Sir, okay. Political process, ano yung assurance na magiging independent lahat ang mga senador bilang impeachment judge? Nakalagay sa rules namin. Walang outside forces na makaka-impluensya sa inyo. Nakalagay sa rules namin na bagaman ito'y prosesong politikal, hinihiling sa mga miyembro ng Senado ang tinatawag na political neutrality. At dinefine ang political neutrality na hindi ito dapat maapektuhan ng iyong partido, paniniwala o pinanggalingang grupo bago nagsimula ang proseso. Maliwanag sa rules namin yon. At magsisilbing giya dapat yan sa aming lahat. So, during the impeachment trial, dapat ba yung mga impeachment judge walang kumakausap sa kanila from side of... Kanya-kanya na yun Kanya-kanya na yun. Pero ang magiging payo ko siguro, kung may kakausapin man sila, siguraduhin nilang kakausapin na nila lahat.
Pag kinausap nila si Juan, dapat kausapin na rin nila si Pedro. Kung wala silang kakausapin, hindi wala silang kausapin, nasa sa kanila yun. Para hindi sila mabahiran o mabigyan ng kulay. Pero kung magsisimula silang kumausap ng isang panig, dapat bigyan din nila ng pantay na pagkakataon yung kabilang panig na makausap din sila. Kahit sa mga kaso, Amerika man, sa Europa o sa ating bansa, hindi naman bawal kausapin ang huwes. Lalo na kung nagkataon lang na nagkita kayo. Basta bukas ka rin, makipag-usap kung nagkataon nakita din kayo sa anumang panig. Anyway, Nympha, and then Raymond, and then Camille. Sir, no. Ito realistic. Realistic. Ay, no comment ako doon. Hindi ko wala akong alam doon. So, dun sa OVP budget, balik ko lang. Kasi isa yun sa contentious issues, di ba, sa 2025 budget. Pwede bang i-gauge doon sa magiging decision ng Congress yung posibleng kahinatnan ng pagpapa-impeach kay Vice President? Kasi Senate and House ang magde-decide doon eh. Hindi. Hindi naman pinagbobotohan yon at walang 2/3 doon. Walang 1/3 doon. Consensus ito para makapagpasa ng batas. Hanggat maaari, hindi ba, anumang desisyon ng Kongreso o ng Senado o ng Baykaman ay consensus ito. Hindi mo man nakuha lahat ng gusto mo, parte lamang, hanggat maaari consensus na lamang imbis na botohan. Huling option palagi ang botohan. Pero, sir, mag-gauge pa rin doon who's and how many are for the Vice President? Opinion at interpretasyon niya na yan. Hindi ko titingnan ng gano'n yun. And then, sir, kailan kayo mag-uumpisang maghanda? Kailan yung dapat na mag-uumpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala. Wala akong balak gawin yon bilang paghahanda dahil baka sabihin presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong may sasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. In fact, when we started our respective terms in 2022, hindi naman, bagaman bahagi ng trabaho namin, hindi naman kami sumumpa bilang impeachment court judges eh, kasi wala namang kaso. Gagawin lamang namin yon kapag may kaso na. At yon ang hudyat ng pagsisimula ng proseso. Pag na-file dito, ang unang-unang kailangan namin gawin ay sumumpa bilang judges ng impeachment court. At mula doon, magko-convene at pagpapasahan namin yung ilang sa mga isong natalakay natin kanina. Pero and until filed, dun pa rin ninyo mag-gauge kung may panahon kayo o wala? O... Isa rin yun sa pagpapasahan namin. Gaano kadalas ba to? Kakayanin ba? Paano ba yung schedule? Yung 3 weeks na binabanggit ko, sang-ayon yan sa mga prosesong kailangan namin gawin. Halimbawa, may bago kasing provision sa Rules of Court ngayon na kailangan bago makapagpatawag ng testigo, kailangan magbigay muna ng judicial affidavit. Para alam na magkabilang panig, mas mabilis, walang sorpresa. So wala yon sa impeachment rules namin, bagaman nakalagay doon na yung Rules of Court ay suppletorily applicable. So kung susundan namin yung prosesong yon, kailangan mo mag-issue ng summons, may 10-15 araw para sumagot, pag sagot, pwede mag-issue ng reply, tapos magsusumite ng mga ebidensya at mga testigo. Yung buong proseso yon, humigit kumulang 1 hanggang 1.5 buwan yon mula nang iniso ang summons. So may sapat, bago pa magsimula yung actual na trial kung mangyayari yun. So may sapat na panahon na makapag-aral ang mga miyembro ng Senado. Pero walang pumipigil sa sinuman na ngayon pa lamang ay magsimula. Pero may mga informal na kayong pag-uusap? Wala. Informal? Ay, wala din. None. Okay, si Raymond, and then Camille, and then back to Mav. Hello. Sir, yung ano? Microphone. Bagong topic na tayo? Yung pa rin, sir, yung pa rin. Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit na sabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero pag kasi first time na merong impeachment against a vice president, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir? Sino Hindi.
Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old. Ang age requirement ng senator ay 30 years old. Ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So, limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 patas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40. So, lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40. Hindi sila pwedeng inominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema. At nakita natin tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, Sir, kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magpe-preside lamang ang Chief Justice kapag Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yun nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun ay nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na kami. Okay. Sir, Ma'am. quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes, karapatan nila yun, but ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasyahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung mahistrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily, on his own, on her own.
Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa? Depende sa pagkakasundoan ng mayoriya. Mas gusto ko nga malamang kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa naming mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara. Okay. About impeachment pa rin? Okay. Tungkol na sa ano? Sa mas exciting na mga bagay? Nasa na yung... Ayoko. Sir, yung postponement ng BARM Yung election. BARM, sir, nasa na yung bill para i-postpone yung BARM elections? Nasa committee pa din. Dinidinig pa. Sir, may time pa ba kayo? May hahabot po. Mahabot kasi sir, nagpe-prepare na rin yung COMELEC. Ang concern nila, magagastosan na sila sa pag-prepare kasi wala silang choice but to prepare. Dapat lang naman talaga mag-prepare sila dahil wala namang batas na pinopospone ito. Kaya nga sir, so how soon can you decide on the bill? Tila hindi naman ito isang bagay na minamadali sa ngayon dahil ang Kamara sa pagkakaalam ko hindi pa nag-i-hearing dito. Ang House. Sa pagkakaalam ko anong malabo? Hindi, sinasabi ko lang, hindi pa sila nag-i-hearing dito, so walang rason para madaliin ito ng chairman ng committee on ano ba nag-handle yan? Local government. Ni Senator JV. So matutuloy ang BARM elections kung hindi ma-approve yung proposed bill niyo, sir? Yun naman talaga yung estado ng batas eh. Pag hindi pinospone, edi tuloy. Pag walang batas na nagpo-postpone, edi tuloy. Pero Senator, So hindi pwedeng i-assume ng COMELEC dahil lamang sa mga salitang binitiwan ni Numan na ito'y mapopospone hanggat walang batas. Pero sir, di ba sir, request ito ng Malacanang para ipapostpone yun to resolve the legal issues? So, ulitin ko, sa pagkakaalam ko, hindi pa nagdidinig ang Kamara dito, so walang dahilan para sa lahat naman ng bill na mauuna pa ang Senadong ipasa, di ba? Ba't yan pa? This is mostly a local bill. Kaya nga, Committee on Local Government, di ba? Local bill naman talaga ito na dapat magmula sa Kamara at matapos muna ng Kamara bago ito matalakay ng Senado. So nakasalalay sir sa nakasalalay sa Malacanang sir yung pananawagan sa House and Senate to nakasalalay sa Kamara. Ayoko sabihin nakasalalay sa Malacanang. Dahil may sariling proseso naman ang Kamara. So, ulitin ko local bill ito, kahit matapos sa komite, i-refer lang ito sa Committee on Rules. Hindi ito ma-report out hanggat walang pinapasa ang Kamarang nakarating na sa amin sa plenaryo. So, walang rason para madaliin ito sa ngayon sa komite. Sir, si Senator Juan Miguel Zubiri na siya yung author-sponsor ng Bangsamoro Organic Law. Sabi niya, plano niya mag-file ng bill next week na gusto niya mag-conduct ng plebiscito sa about Sulu dahil mukhang karamihan ng mga taga-Sulu ay gusto pa rin na maging part ng Bangsamoro Autonomous Region. Well, kailangan pag-aralan niya ng Senado at ng Kamara dahil yan mismo yung laman ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw po pwede na ilang beses mong tatanungin hanggang manalo sa plebisito ang isang probinsya. Yan mismo yung desisyon ng Korte Suprema nung tinanggal niya ang Sulu sa BARM. May opt-in, sir. Ano? May opt-in provision. So, pwede kang bumalik talaga, sir. Ang tanong ko nga sa inyo, bakit may opt-in at walang opt-out? Lahat ng pinasang BARM laws, lahat may opt-in, walang opt-out. Isa yan sa mga kinwestiyon doon sa desisyon ng Korte Suprema. So, titingnan lang namin kung babagay at hindi yan lalabag sa naging desisyon ng Korte Suprema na pinal na ngayon. Kasi syempre, nagsabi na silang hindi tama yung pinasa naming batas, di ba? Ba't namin uulitin pa yon? So, titiyakin lang namin na compliant yun sa desisyon ng Korte Suprema. Yun ang pag-aaralan na titingnan namin. Although yung COMELEC yata nagsabing mukhang wala na rin tayo magsagawa ng plebisito. Oo, hindi na rin naabot. Pero ang pagpapasyang kailangan nilang gawin, pupunuan ba nila yung 7 seats mula sa Sulu o hindi?
Sa 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament, may 7 naka-allocate sa Sulu. Ang pagkakadinig ko na inclination ng mga miyembro ng BTA sa ngayon ay iiwanan nilang bakante yon. Dahil meron pa rin namang sapat na bilang o 73 para tumakbo yung Bangsamoro Parliament habang inaantabayanan nila kung ano yung magiging desisyon kaugnay sa lalawigan ng Sulu. Before Camille, sir, yung RAA, yung military agreement between Japan and Philippines, ano yung chance na magkabotohan bago kayo mag-break? Sisikapin namin magawa yun bago mag-break. Na-sponsor na ni Senator Aimee. Na-expect kong magkakaroon kami ng approval on second reading next week. Kung tatalakayin namin tulad ng bill para wala ng problema sa minority. Pero kung talagang kinakailangan, pwede naman namin aprubahan ito sa pareho o magkahiwalay na araw nang hindi naghihintay ng 3 days. Dahil treaty ratification ito. Pwede mong i-argue na ito'y hindi katulad ng isang batas. Pero para wala na ring issue, ginagawa na lang namin na parang bill, yung treaty. Pero kung kinakailangan, pwede naman namin hindi sundan o sundin yung mga ginawa sa nagdaang treaty dahil nagawa na rin namin ito sa ibang treaty na hindi hiwa-hiwalay na araw ang botohan. Sir, na-address na ba yung gray issue tungkol doon sa jurisdiction? Kasi sabi ni Senator Aimee, yung problema natin dyan doon sa US, Philippines. I think na-address na yon dahil in-sponsor na ni Senator Aimee yung RAA. Pangalawa, ang tratado hindi tulad ng bill na pwede mo pang amyendahan. Take it or leave it ito. Finish or not finish, pass your paper ito. Pabor ka o hindi. Yun lamang naman ang pag-uusapan at hindi ka pwede magmungkahi ng mga pagbabago, amendment dito sa napirmahan ng kasunduan. Sir, hindi daw issue yun. May death penalty ang Japan, tayo wala. Pagdating doon niya sa... May death penalty ang Japan, tayo wala. Kung may mag-commit ng criminal act. Kung may mag-commit man ng criminal act dito, criminal laws are territorial by nature. So kung saan ginawa yung krimen, yun ang batas na gagamitin laban sa lumabag sa batas. So hindi relevant kung may death penalty sila dahil ang pinag-uusapan natin RAA kung saan may mga sundalong Hapon na pupunta dito. Camille, and then Nympha ulit. Sir, another question. This is regarding during the time of yung kay Corona po, nagkaroon ng contentious issue kasi, sir, during the time, yung prosecution, they sought to subpoena the Corona's bank records, including foreign currency deposits. And the defense argued that this violated the confidentiality of foreign currency deposits. And ang Supreme Court that time, if I remember it right, nag-issue ang Supreme Court ng challenge because this is parang lumalabas yung TRO, nag-issue sila preventing the disclosure of these records. Nagkaroon ng debate. Paano nyo, kasi this might also be the same thing na pwedeng pabuksan yung mga bank accounts and magkakaroon ulit ng debate regarding this issue. Paano nyo po i-handle to? Gagawa ba kayo ng proceedings? Kasi during the time of Corona, naging debate po ito between prosecution and defense. Ayokong pangunahan. Ano man ang mangyayari, ayokong pangunahan kung mangyayari man nga yung impeachment trial o hindi. Pangalawa, anumang issue pagpapasahan ng presiding officer at pag hindi sang-ayon ang mga miyembro ng impeachment court, pwedeng may isang humiling na pagbotohan yan. O sa unang pagkakataon pa lang, pwede nang ibato agad ng presiding officer yan sa impeachment court para pagpasahan at pagbotohan. Majority vote wins. Dadaan yan sa prosesong yan kung harapin mo namin yun. Sir, but during that time, nag-issue ang Supreme Court ng TRO. So, unawain mo, ang ini-issue ng subpoena ay kabaro ng Korte Suprema Chief Justice pa. At kung maalala nyo, nag-issue din ang Supreme Court ng TRO dun sa impeachment ni Chief Justice Davide. Kung maalala nyo rin. So, hindi na bago yun na nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court pabor, di ba, sa ini-impeach na Chief Justice. Pero sa dalawang pagkakataong yun, sa aking pagkakaalala, hindi sinunod ng Kongreso yun. Okay, last 3 questions dahil may susunod na event si SP. Kasi yung TRO dun kay Davide, alam ko pinagbawalan kaming pagbotohan yun. Pero pinagbotohan pa rin ang Kongreso, hindi lang nakarating sa 1/3 kaya na-dismiss. Pinaglaban ng Kongresong
Politikal na proseso ito at walang TRO na pwedeng ipataw sa botohan na pwedeng magawa o gawin ng Kongreso. Kaya lang, hindi umabot ng 1/3, so hindi natuloy. Okay, Ninfa. Sir, naging product endorser din kayo, wife nyo endorser din. Meron ba sa ngayong pangangailangan na i-revisit yung batas sa endorsements? Kasi di ba yung kay Neri Naig, Rufame Quinto, meron Kay bang... Lucky Manzano. Oo, ano ba yung responsibility ng endorser, lalo na sa mga businesses that would later on turn out na scam daw? Para sa akin, sapat yung batas. Ihiwalay mo ang ordinaryong endorser sa endorser na partner pa. Ang aligasyon ay, remember, complaints are based on allegations that need to be proved in court. So, ang aligasyon ay, maliban sa endorser, partner, bahagi, may kasama sa korporasyon o kumpanya. So, ang rason kung bakit sila kinakasuhan, hindi dahil endorser sila. Dahil bahagi sila, di umano, nung kumpanya. A mere endorser should not be liable to any scams that will happen doon sa restaurant, o doon sa negosyo, o doon sa business. Halimbawa, i-endorse mo isa sa mga fast food chains. May na food poisoning sa isang branch na franchisee ang may-ari. So, maraming issue yun. Sinong may kasalanan? Yung franchisee, pati ba yung mother company, may kasalanan, yung franchisee yun? May common commissary ba sila? May malimbang ginawa? Nanggaling ba dun sa commissary mismo yung nakapag-food poisoning? Klaro sa kaso yun. Walang kinalaman yung endorser dun. Criminal liability is always attached to two things, and two things only: an act or omission. May ginawa ba siya na hindi niya dapat ginawa? May hindi ba siya ginawa na dapat niya ginawa? Yun ang pwedeng maging basehan lang ng isang criminal complaint laban sa'yo. Bilang endorser, wala siyang ginawa o hindi ginawa kaugnay ng anumang scam na nangyari o mangyayari na wala naman siyang kinalaman o hindi siya bahagi doon. Pero sir, kung ang in-endorse hindi lang yung product, nagbenta rin ng shares ng investment. Panibagong ibang krimen yun. Violation yun ng Revised Securities Act naman na ina-allege na nagbenta di umano ng securities, ng share sa isang kumpanya. Ang share sa isang kumpanya ay dinedefine ng Revised Securities Act as a security na kailangan mo ng lisensya para doon bago mo magawa yun. Bigyan kita ng example. Ang mga broker ng condominium o ng bahay, kailangan may lisensya din. O ikaw, may nabalitaan kang binebentang bahay, may kaibigan kang alam mo na naghahanap, binenta, pinagtagpo mo silang dalawa at pinatungan mo ng konti at binigyan ka nung nagbebenta dahil doon. May nilabag ka ba? Strictly speaking, posible dahil hindi ka registered broker ng real estate. Kasi may mga reportorial requirements yun para sa tax. Pero may makakaalam pa ba? Baka naman rektang nagbilihan na lang na hindi na dumaan sa broker. So, wala namang makakaalam maliban na lang kung may galit sa'yo at ipopost yung mga screenshot ng message nyo para sabihin may commission ka talaga doon. Pero basta sa ngayon, malinaw ang batas na pag nag-endorse lang. Parang na iba yung sinasabi si sir eh. Hindi tungkol lang sa kanya. Pero violation yun ng data privacy, sir. Iba naman na yun. Pero basta sa ngayon, klaro yung batas na basta mag-endorse ka lang, wala kang liability. Except kung nag-dip ka ng kamay mo dun sa operation. Let's say, ikaw na mismo nagbenta. Ikaw na mismo kumuha ng komisyon. Ikaw na mismo pinartehan dun sa mga nabenta mong shares man o produkto. Merong BLC, Senator Robin Padilla. May isa pang artista, ayokong pangalanan, kaya dahil pending pa yung kanyang kaso. Sumakay lang siya sa motorcade at endorso yung isang produkto. Maraming naloko dahil parang
pyramiding siya na tapos dahil hindi kilala yung mga may-ari, siya lang yung kilala dahil sumampa siya sa pick-up at nag-endorso, siya yung kinasuhan. Na mali naman. Para sa akin, hindi naman tama yun. So, no need to revisit the law or... Or maging may Personally, wala akong nakikita pangailangan, pero kung iba ang pananaw ng mga kasamahan ko rito, mga miyembro ng Kongreso, bukas ang aking isip na pag-aralan na tingnan muli. Baka naman may hindi ako nakikita. Pero since malapit sa inyo ang mundo ng showbiz, nandyan yung inyong wife, so maging maingat ba yung mga celebrities sa ganyan, sir? Pinapareview sa akin ng asawa ko yung mga pinipirmahan niya. At least Pero may walang lawyer bayad siya. yung attorney's fees. May lawyer siya, sir, eh. Ay, yung iba, di ba, na nabibig. Wala namang mawawala na maging maingat sino man, na huwag masyado manggigil. Ika nga, dahil lamang may malaking kita na nakaamba sa kanila. Pati mga text messages, maging maingat, sir. Kayo. Ha? Kayo. Or so screenshot, sir. Ano, violation ba ng data privacy yun, sir? Sinabi na kasing delete eh. Pero sir, taking off from Hindi, meron ng disappearing messages ngayon eh. Oo, Diba? automatic. Ano? Pero kung bago mag-disappear na screenshot. Kasalanan bang maraming alam? Ikaw naman. Pero sir, kung bago mag-disappear, mas screenshot na. Ang problema ko dun sa disappearing messages, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan namin. Nalimutan. Pag sumagot siya, yung thread. tungkol saan to uli? So, sir, ano yun? Violation ng data privacy yung pag ni-screenshot then pinost mo sa social I media. think so. As a lawyer, I think so. But again, it's an allegation that needs to be proven in court. So, ingat. Allegation siya. So, ingat-ingat din, sir. Again, hanggat hindi napapagpasya ng korte, allegation siya. Ngayon, yung recent decision ng Korte Suprema, kung papasukan nyo talaga to, paglabag siya, pero pwedeng gamitin bilang ebidensya. Kasi may prinsipyo sa korteng fruit of the poison tree. Na pag sa illegal mo nakuha, hindi mo pwedeng gamitin ebidensya. Pero gumawa na exception ng korte dito. Pwedeng gamitin ebidensya sa criminal case, hindi sa civil case. Sir, 11. Para patunayan ang innocence or guilt ng akusado. Pero hindi sa isang civil case para mapagbayad o mabawi anumang ari-arian. So may pagkakaiba lang. Anong lesson learned dito, sir? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan natin. Sir, 11:08 na. Pwede pa ba daw isang tanong? Yes, please. Okay. Sir, habol lang po. Other issue lang. Kasi yun may recent water cannoning na naman and ramming sa PCG and before. This is still happening even though naisabatas na natin yung Philippine Maritime Zones Act and yung Archipelagic Sea Lanes Law. General comment lang po. Hindi naman ibig sabihin pinasa natin yung batas hindi na muling mangyayari yan. Ulitin ko, ang pagpasa ng dalawang batas na yan, pinalakas lamang ang ating claim, karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil maliban sa arbitral ruling ng The Hague, meron na ngayon tayong domestic law na nagsasaad na atin yan na dapat sundin ng sinumang opisyal ng pamahalaan at hindi na kayang baguhin ng sinumang presidente o executive official. Pangalawa, pinanindigan at nananatili na magiging tapat ang Pilipinas sa pagsunod sa international law kaugnay sa bagay na yan at sa pagkakaalam ko pinrotesta muli yan sa counterparts natin sa bansang China yang insidenteng yan. Para sa akin, kakampi natin ang karamihan ng mga bansa sa mundo sa isyong ito at panatilihin lamang natin yung ating pagiging composed sa isyong ito at wag nating simulan o payagang manggaling sa atin anumang init, anumang pagmumula ng away na posibleng kahilatan ng isang gera. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.